Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin itong post ni Teo Moreno. Medyo nakakabahala ito. May niluluto na naman sila. May plan A, plan B, plan C, parang plan D. Pag nag-failure yung plan C nila, ito plan D. Okay. What did I tell you? Sabi ni Teo Moreno. As you can see, several members of the House of Representatives have filed a resolution to amend the Constitution to lower the minimum age requirement for President, Vice President, and Senators. Remember that Senate Minority Leader Tito Soto also proposed to lower the age requirements for both the presidency and the Senate, 35 for president and 30 for senators. And look at the proponents of the House of Representatives, same people, the attack dogs o Marcos Romualdez. Ito, House resolution. Resolution of both houses pala ito. Nako. Resolution of both houses of Congress proposing the call for a constitutional convention in order to propose amendments to Articles 6 and 7 of the 1987 Constitution of the Republic of the Philippines, lowering, ito yung purpose lang nila, nako naman, lowering the minimum age requirements for the President, Vice President, and Senators, thereby empowering the next generation of leaders. Ang mga proponents, basahin natin ang Francisco Paulo Ortega, the fifth. Jefferson F. Conghon, Ernesto M. Junicio Jr., Zior Raman Zia Alonto, Ramon Rodrigo L. Gutierrez, Lordan G. Suwan, and Eduardo R. Rama. Grabe naman i-summarize natin yung plan A nila, sabi ni BP Sara, charter change. Last year ba yun? Yes, last year lang ata. Gusto nila mag-prime minister, yung isa dyan na walang pag-asang mag-presidente, prime minister. Kung magkaroon ng change of form of government from presidential to parliamentary, na failure. Plan B, impeachment. Yun, binasura ng Korte Suprema, failure. Ito na, ang plan C nila is ombudsman. Sabi ni Senator Amy, pinipilit nila na maging ombudsman si Secretary Boying Rimulya para masampahan nila ng kaso si BP Sara at mapakulong bago mag-year 2027 para maalis nila si BP Sara sa equation. In case na hindi pa rin nila makuha ang ombudsman or hindi nila maalis si BP Sara by 2028, ito, sinasabi ni Teo Moreno, ibaba na lang nila yung age requirement ng presidente. Saka ngayon kasi 40 ang age requirement ng presidente, ganun din ang vice president, 40. So, mayroong survey ngayon, Tangery at ang nag-survey, na the only candidate na pwedeng may pag-asang lumaban kay BP Sara sa 2028 si Vico Soto. Kung si Vico Soto ang ilaban nila sa 2028, wala pa siyang 40 years old. Kasi sa ngayon, parang 36 o 35. So, hindi pa siya mag-40 by 2028 na eleksyon. Parang yan ang hinahanda nila
Vico Soto tandem with Sandro Marcos, Vice President, ganun ba? Okay, pag-usapan muna natin. Ano ba ang kailangan ng bansa na tutukan? Yan ba pagpababa ng edad? Di ba ang daming problema? Yan na lang. Oh. Ekonomiya. Oh, sa mga surveys ng SWS, Pulse Asia, inflation, trabaho, fighting graft in corruption, yun ang mga pang pagtaas ng sweldo, pag-improve sa economy, yun ang mga main concerns ng taong bayan. Concern ba nila ng charter change? No way. Kaya may survey noon na I think 80% ng mga Pilipino ayaw ng charter change. Ngayon na naman, susulong na naman ang charter change for their political interest. Hindi yung interest ng taong bayan. At kung constitutional convention ang mood nila, ibig sabihin, mag-e-election na naman tayo, gagastos na naman para botohan ang mga members ng convention na ito, tapos paswelduhon pa nato. Meron nga nag-propose sa, I think, 2023, mag-constitutional convention para yamin ang constitution. Kaya lang, babayaran natin yung mga members ng constitutional convention parang 10,000 pesos a day. Grabe. Wala na silang inisip kundi gastos. But anyway, proposal pa lang ito. But I believe hindi ito makakapasa sa Senado. Maraming mga matitinong senador. Si Senator Soto lang gusto kasi nga, siyempre, alam mo na, Vico Soto, mag-anak. Granting na maipababa nila. Vico Soto, kaya na ba niyang talunin si VP Sara? I don't think so. Ako, pwede si Mayor Vico Soto after VP Sara. Pwede, but for 2028, no way. Wala pa rin makakatalo kay VP Sara. Kaya, gawin na nila ang kaya nilang gawin para ma-impeach, whatever, ombudsman, but naitatak na, tadhana. Another Duterte will sit in Malacanang by 2028. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Una niyang taga na Mugsin. O mga tuplo ni siya karon. Salamat ngayon. Nasakat ka inday. Karon mo na nang gitupo nila palay. Yan mabisita. Karon naman nagit sa pag-atop si Kuya. Maayo nagit nga tan-awon ang iyang balay. Salamat sa Ginoo nga nakatabang sa akong. Oo. Og pila na ni Kuya ka tuig nga imong gitukod aya pa na atupan?
Ito na ni kabulan bago na aya pa ning atopan kay natabangan kog sin. So 7 na ka bulan bago pa aya pa na atopan tungod kay natabangan ka og sin. Sige, salamat kayo.